Pinuntahan ko ang pinakamaliit at pinakamalaking park sa buong United Kingdom. Itong maliit na park na ito ay kaya mo lang ikutin ng 15 segundo. Ang park na ito ay may 3 puno at isang upuan. At sa malaking park naman ay halos isang araw ang ubusin mo para maikot ito. At sa luwag nito, pwede kang mawala sa loob at di ka na makakalabas. Wala kasing GPS sa gubat, kaya posible kang mawala. Madaming pwedeng gawin like mag-boating, biking, jogging, golf, at kumain sa mga restaurant at iba pa. Madami ka rin makikita ang iba't ibang hayop dito at uri ng halaman. Tara, samahan niyo ako para ipakita ko sa inyo kung saan ang mga to. Feel ko na wala na ako I've seen a lot of change. Ito yung Grand Central ng Birmingham. Dito ako sakay punta sa Lichfield muna. Tapos magubas ako punta sa Burntwood. Ang siste, sasakay muna ako ng bus mula sa apartment namin papunta sa train station. Tapos sasakay ng train papuntang Lichfield. Saka sasakay uli ng bus papuntang Burntwood at lakad ng 8 minuto. Tignan muna natin kung anong platform tayo punta sa Lichfield. Tayo sa Lichfield. Platform 8. 15 minutes more, dyan na yung train namin. Antay lang. Time check 10:19. 10:36 yung train namin papunta sa Lichfield. Lakad-lakad po tayo dito. Sa halos na 30 minuto na pag-aantay, dumating na rin yung train namin. Dito sa train na to, kahit hindi ka magparasyon ng upuan, pwede kang umupo anywhere kasi konti lang naman ang mga pasahero papunta dun sa Lichfield. Parang sa probinsya din natin guys, dyan sa Pilipinas kasi kung punta ka sa mga liblib na lugar, may mga taniman ng mga gulay, taniman ng mga palay, parang ganyan din dito. At sa 45 minutes na nakaupo sa train, sa wakas, nakarating na rin kami sa Lichfield City. Maganda ang public transportation nila dito. Kasi pagbaba ko sa train, babala ako dyan sa may parang subway nila. No, it's not subway, it's a basement para makapunta ako dun sa kabila. Tapos sa dulo nito, ano na yung mga bus nag-aantay or taxi. Hinahanap ko ang sa puntong ito, wala akong makitang bus stop kasi dito kayo sa UK, sa bus stop ka lang pwedeng sumakay ng bus papunta sa pupuntahan mo. Ayun, nagtanong-tanong ako. Looking to the right, to the left. Ayun, nakita ko rin yung yelong yan. Nakakatuwa lang kasi muntik pa akong naiwanan ng bus. At saka, sa pagmamadali ko, hindi ako nakapagbayad. Ayun, pinagalitan ako ng driver. Madami ka rin pwedeng pasyalan dito sa Lichfield. Halos makita mo dito ay mga puti. Wala kang makita na itim na tao dito. Mga Indian, mga Asian, wala. Kung bago ka talaga isang lugar, hindi mo maiwasan ang mawala. Farewell Lane? Farewell Lane? We just got past it. Back there. And the lights. Sorry, thank you. Ayun nga, lumagpas ako. Lumagpas ako kung saan sana ako bababa. This is the Farewell Lane. Bale, mula dito sa highway, maglalakad pa ako ng 8 minutes papunta sa smallest park in the UK. I feel and I think very peaceful dito. At saka walang makita mga itim puro mga white. Hindi ko naman sinasabing mga itim ang reason bakit magulo ang isang lugar. Mostly. At sa ilang minutong paglalakad ko, di ko na malayan, ayan, natanaw ko na ang pinakamaliit na park dito sa United Kingdom. Pagdating ko, wala man akong makita kahit isang tao. May mga sakyan pero walang tao na makita ko sa daan. Welcome to Prince Park. Alam nyo ba na napasama sa Book World of Record itong park na to for being the smallest park in the United Kingdom? At ginawa tong park na to para sa pang-alala sa mag-asawa na Albert Edward ng Prince of Wales at saka Princess Alexandra of Denmark. At ginawa tong park na to sa taong 1863. At try kong ikutin tong park na to at natapos ako sa 15 segundo. Alam nyo ba na may pangalan tong 3 puno dito na sina Faith, Hope, and Charity? May 3 puno siya na malaki. Flowers. Sukin natin.
Sa pagkakataong ito, na-feel ko sarili ko ang katahimikan ng kapaligiran. Ang alam ko, sa lugar na to ay napaka-peaceful. May konting kaba at saka happy kasi nakita ko tong pinakamaliit na park dito sa United Kingdom. May lesson na natutunan ko dito na hindi kailangan ng maluwag na space para ma-feel mo ang ligaya at katahimikan. Pagkatapos ng 30 minutes na magpahinga dito sa smallest park in the UK, ito is kasama sa Guinness Book World of Record na pinakamaliit na park dito sa UK. Sa halos na isang oras na pag-stay ko sa pinakamaliit na park sa United Kingdom, na pag-isip-isip ko na handa ko nang lisanin ang park na ito. Ayan na nga, linisan ko na nga itong pinakamaliit na park dito sa United Kingdom kasi maghahapon na at may pupuntahan pa ako na ito yung pinakamalaking park sa United Kingdom. Next is puntahan naman natin yung pinakamalaking park dito sa UK, which is Sutton. I think it's around 30 minutes ang biyahe galing dito sa Lichfield. Kaya ito, nag-aantay kami ng bus. Doon kami sa platform 2. Ito ang kaganda dito sa UK puro tren, sakay ka lang ng tren, lakad, tren, bus, yun lang, hindi traffic. At sa ilang minutong paghihintay, ayan na nga, dumating na yung tren namin. We will be calling at Sutton Coldfield. Andito ako ngayon sa pinakamalaking park dito sa United Kingdom. Ito yung Sutton Park. Biyahe ko galing sa pinakamaliit na park dito sa UK. Siguro almost mga 1 hour ganyan po na dito. Kaya ito yung Sutton Park. Ang luwag. Hindi ko matapos isang araw ito, men. Sutton Park is the largest park in the United Kingdom in terms of urban park. It's 28.53 square kilometers, approximately 7,050 acres. Ito ay pagmamayari ni Windsor Great Park. Dahil nagutom ako dahil mag-alas 3 na at hindi pa ako nanangalian, kahit namamahal na ako sa steakhouse, pinikit ko at kumain ako dito. Kasi gutom na ako, kumain muna ako dito sa steakhouse. Kasi mahal dito kaso wala na ibang kasi dito. Malayo kasi yung mga kainan dito, mga restaurant. Punta ka pa sa labas. Kaya nag-order ako ng steak, sirloin, 12 os. It's around 42 pounds. Plus ito drinks. And water. Is 3 pounds. Mahal. Saka sa likod pala nito is may lake dyan. Pwede kang magbayad dyan ng boating. Ito yung mga in-order ko. Sirloin steak, 12 os. Tapos may side dish na mashed potato. Tapos isang salad na buo. Nakakatawa yung salad nila dito kasi hindi nila kinat-cut. Ako mismo yung mag-cut. So this is my lunch today. That's it. Maganda yung salad nila dito kasi ikaw na mismo yung mag-cut sa lettuce nila, buong lettuce nila. Sa totoo lang, first time ko makakain ng steak dito sa UK kasi ang mamahal kasi. Last time na kumain ako talaga nung umuwi kami sa Pilipinas kasi diba, mas mura dun i-compare mo dito. At saka nung nasa Saudi kami, yun, lagi kami kumakain sa steakhouse. Pero dito sa UK talaga, dito sa United Kingdom, never ako nag-order ng steak dito. First time na ako dyan. First time ko lang kumain ng steak dito sa United Kingdom.
yung lake sa likod ng restaurant. Pwede ka mag-camp dito. Kung may camper van ka, pwede ka mag-camp dyan sa may pavement dyan sa taas. Tapos dito pwede ka mag-boating. Ito yung water reservoir dito sa dito sa Sutton Park. Tingnan mo ang lawag. See? Sa kabila, pwede kang mag-rent ng mga bangka. Kasi nabusog ako sa steak. Kailangan ko tanggalin. I-burn ko to. Ikutin ko ang buong Sutton Park. Dahil katapos ko lang kumain at naparami ang kain ko, it's time naman na i-burn ito. Nag-decide ako na pasukin itong kagubatan dito sa loob ng park. Mostly, ang nakikita mo ito ay ang mga nag-jogging, nag-bike, family, at ang nakikatakutan ko talaga ay yung mga matanda na may aso. May iba't ibang maraming iba't ibang uri ng mga trees. Yan. Maraming dito eh. Daan ng mga tao kahit saan sila pupunta. At sa paglalakad ko, may napuna ako sa isang kahoy. Yan, speaker. Bro, nakakatakot bro. Nakakatakot talaga dito kung mag-isa ka lang. Feel ko na wala na ako. Saan ako punta? This way? This way? Or that way? Tatlo eh. Puntahan natin yung... Hindi ko siya ma-pinpoint yung GPS eh. Puntahan natin yung yung tubig dito. Yan. Puntahan natin yung tubig sa gitna. Oh, may black root pool dun. Oh, maybe this way. This way. Malayo pa, men. God. May tinitingnan kasi ako na lake sa cellphone ko na gusto kong puntahan. Kaso, hindi ko magana yung GPS. Kaya nagbabakasakala ako, pero nawala ako. Or nakakatakot na dito. Dilim-dilim. Safe kaya dito. Masarap siguro ba dito mag-campsite? Still camping. Yeah, pwede dito. Still camping, man. Hopefully, tama tong dinadaanan ko punta sa may lake. Feel ko na wala na ako eh. Wala kasing walang GPS eh. Sana dinala ko yung bike ko para mapunta ako. Sa mga ganitong scenery, parang nakaka-refresh. Natanggalan ng mga stress, nakalimutan ng trabaho. Ang sarap ng pakiramdam. Kaso, nakakatakot lang. Again, crossing na naman. We're here and here. Maybe this way. This way. Bahala na si Batman. I think I'm in the right way kasi maraming tao. See? Mga lola at saka lolo, naglalakad sila. Maganda naman talaga dito sa UK, kaso mahal-mahal lang talaga ng tax dito sa UK mag-stay. Dapat may sapat ka na sahod. Kasi kung ikaw lang mag-isa dito nagtatrabaho, hindi kaya, men. Punta lahat sa rent ng bahay. Sa ilang minuto na paglalakad ko, nawala na yung kinain ko. Sa wakas, ay nakita ko na yung hinahanap ko. I think, ayan, nahanapan ko na. Ito na yung lake na sinasabi ko. See? Ay, salamat, hindi ako nawala. Ito yung hinahanap ko na lake. Nung dumating ako sa lugar na to, nawala yung busog ko, pero napalitan naman ng ginhawa. Pagdating ko dyan, may mga lolo and lolas ng grupo. Basta marami sila. Hindi ko na pinakita sa camera kasi privacy nila yun. Bawal pala maligo dito, pero pwede ata mamigwit. Naghanap ako ng pwesto na pwedeng pahingaan. Pahinga konti, inom ng tubig, nagmumuni-muni at magkapalipad ng drone. Palipad tayo ng drone. Ito ang Sutton Park. Napakalawak na park eh. Ang sarap pagmasdan sa taas. Di ko alam kung bawal palipad dito, pero antayin ko na lang na may sumita sa akin. Napasin ko lang na yung mga matanda sa malapit sa akin ay nagsialisan sila nung narinig nila ang ingay ng drone. May aral lang naman ako natutunan dito. Kung gusto mong maranasan ng katahimikan, lumabas ka ng bahay at huwag tumigil i-explore ang kalikasan. Kasi sa kalikasan, dyan mo makakamtan ang katahimikan at wala sa bahay.